Amen. Napakasarap maging tupa ng Panginoon. Kasi may burden ka, may problema ka, meron nagkikiri. May katuwang ka. Tingnan niyo po, isipin niyo yan. Ang sarap maging shepherd si Kristo. Kahit anong bigat ng problema mo, hindi lang ikaw ang bumubuhat, kundi tinutulungan kanyang buhatin ito. Siya nagpuprotect sa iyo, siya nag-guide sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon sa ating mga palakpak. Hallelujah. John 10 verse 12. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat, iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi sa kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Pakisabi po, bayaran. Swelduhan. Ang sabi ng ating Panginoon, yan daw pong mga shepherd na bayaran, swelduhan. Pag dumadating yung mga asong gubat, iniiwan niya yung mga tupa. Walang care. Kasi bayaran lang siya eh. Hindi katulad ng mabuting pastol, talagang kahit anong dumating na problema, pagsubok dyan o pag-atake ng kalaban, handa yang mamatay para sa mga sheep. Para sa mga sheep. Amen. Amen. Ganun po ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa susunod po na verse, ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Hindi katulad siya ng bayaran, swelduhan, na kapag may mga dumarating na mga pag-atake ng asong gubat, iniiwan kasi wala siyang care. Wala siyang malalim na malasakit kasi swelduhan lang siya. Bayaran lang siya. Pero ang ating Panginoong Hesus, sabi niya, ako ang mabuting pastol. Handa siyang mamatay, ialay ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Amen. Amen. The Lord is our good shepherd. Sino po dito nag-i-enjoy na si Lord yung shepherd mo? Nag-i-enjoy ka sa pagpapastol sa iyo ni Kristo. Ang ilan sa inyo, nananaba. Tingnan mo ngayong katabi mo, nananaba. Hindi ka ginugutom ng Panginoon. Ang ilan sa inyo, malusog, healthy, hindi ka sakitin, hindi ka pinapabayaan ng Panginoon. Ang sarap maging pastol si Kristo. Hallelujah. Ang sabi po dito ng Luke 15 verse 4, what a man of you having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness? Ito yung kinakanta natin kanina. Iiwan yung 99, hahanapin yung isa na nawawala. And go after the one which is lost until he finds it. Yan ang ating mabuting pastol. Handa siyang iwan yung 99 para hanapin yung isa na nawawala. Nasaan po ba tayo dyan? Kasama po ba tayo sa 99? O hanggang ngayon, ikaw yung nawawala o nagwawala? Iba po, Tatay Boyet, yung nawawala at saka nagwawala. Mahirap yun, suyuin. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba yung nag-iisang nawawala? O kasama ka na dito sa 99? Pero ako, naniniwala po ako na naging karanasan po natin yan. Tama po? Naging experience din natin yan na minsan sa buhay natin, naging tupang ligaw din tayo. Nawala po tayo. Pero hinanap tayo ng Panginoon at ibinalik sa kanyang kawan. Siguro nung natagpuan tayo ng Panginoon, ang dusing-dusing na natin, masangsang, walang ligo, marumi. Siguro sugatan tayo that time. Siguro nung natagpuan tayo ng Panginoon, ang dami nating sakit.
May sakit na dito sa isip, may sakit pa sa puso, may sakit pa sa bulsa, tad-tad tayo ng sakit. Pero salamat sa Diyos, hinanap niya tayo at natagpuan niya tayo. Pwede ba natin bilang papuri, palakpakan po natin ang Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Natagpuan mo kami at dinala mo kami sa inyong presensya. Now, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, kung meron 100 tupa na pinagpapastulan ang isang shepherd, ang sabi po ng John chapter 10, binibigyan po yan ng pangalan. Tanungin mo yung katabi mo, what's your name? Kung ano pangalan mo, yun ang tawag sa'yo ng Panginoon. Tinatawag niya tayo sa ating mga pangalan. At bago matulog po yung mga pastol, binibilang yan. Merong attendance yan. Say present if you are here. Okay? Say present. Brother Jomel. Okay. Brother Ronnie. Lakasan nyo, ha? Sister Lalaine. Yan. Brother Boyet. Yan. Ganun po yung pastol. Brother Russell. Iba tunog, ha? Yung pastol, ha? Tinatawag ka ng pastol, dapat tunog tupa. Yan po si Brother Russell, kahit parang kambing pero tupang. Tupang-tupa yan ni Kristo. Napakabait na bata niya. Napakabait na bata at naniniwala po ako, mapalad po ang mapapangasawa ni Brother Neil Russell. Kung naniniwala po kayo dyan, palakpakan po natin ang Panginoon. So, yung 99 ship na yan, binibilang yan. Pag may absent, talagang hahanapin ng ating Panginoon. Isa-isang tinatawag yan. Isa-isa. At ang sabi po ng John chapter 10, ang sabi doon, tatawagin niya tayo. At kapag narinig natin yung tinig ng ating Panginoon, magre-respond po tayo. Pero kapag may tumatawag po sa atin na stranger's voice, yung alam mo hindi boses ng Panginoon, alam mo hindi galing sa Panginoon, ang sabi ng John chapter 10, lumalayo tayo. Kasi tupa tayo ni Kristo, ang susundin lang natin ang Panginoon. Kapag may nagsasabi sa atin na, Martin, mag-inuman tayo. Di ba? Ay, hindi boses to ng Panginoon. Kaya lalayuan niya ni Brother Martin. Oh, nangyayari yan kay Brother Martin. Totoo po yan. Totoo po yan. Patotoo yan ni Brother Martin. Na may nagyaya sa kanya ng inuman, talagang tinatanggihan niya. Kasi hindi boses ng pastol yun eh. Amen? Boses ng diablo yun eh. Bakit mo susundin? Kaya palakpakan natin si Brother Martin. Totoong tupa ni Kristo. Sumusunod sa boses ng Panginoon. Hallelujah. Minsan po, may mga tinig po ang sanlibutan sa atin. Yayayain tayong magchismis, yayayain po tayong magsugal, yayayain tayong magbisyo, gumawa ng kasalanan, i-discourage tayo sa paglilingkod. Huwag mong pakinggan yun. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag pakinggan yun. Hindi yan ang boses ng pastol mo. Sa kalaban yun. Sa kaaway yun. Salamat sa Diyos kasi ang sabi doon, kung tayo man daw po ay may 100 tupa, may iba-ibang ugali yan, nasasakyan yan ng ating Panginoon. At ang Panginoon naman, dahil siya ang ating shepherd, minumold niya tayo. Hindi naman kaagad tayo perfect eh. Tama po ba yon? Galing tayo sa sanlibutan. Galing tayo sa labas ng kawan. Pag dinala tayo sa kawan ni Kristo, may mga uga-ugali pa po tayo. Tama po? At hinuhubog tayo ng ating Panginoon. So, tingnan po muna natin yung iba't ibang ugali ng mga tupa at kung paano po ito binabago ng Panginoon. Malay mo, makita mo yung sarili mo dito. So, tingnan po natin saglit. Different kinds of sheep, different traits, iba-ibang ugali.
May mga tupa ang Panginoon, pabida. Hindi naman sila Jollibee, pero pabida. Pabida po. Pag sinabing pabida, sila po yung mga tupa ni Kristo na gusto laging sila. Sila ang bida. Apologies. Laging ako. Alam mo, ako, ganito ako. Pabida po yan. Pero salamat sa Diyos, from pabida, nagiging Christ-centered siya. Nare-realize niya, dapat si Kristo ang bida, hindi yung sarili niya. Dapat si Kristo ang maitaas sa kanyang mga pananalita at kwento, sa kanyang patotoo, dapat si Kristo ang maitanghal. Christ-centered. Pangalawa po, meron pong solitary sheep. Ang solitary sheep gusto laging mag-isa. Ayaw ng nakikipellowship. Ayaw niyang makisama. Ayaw niyang dumalo sa mga gawain. Alam mo, delikado po itong solitary sheep kasi may mga reason kung bakit ayaw niya mag-attend. Number one, baka nahihiya. Pangalawa, kaya ayaw niyang makipellowship, pwede rin maging dahilan. Number two, yung pride. Yung mababa yung tingin sa mga kapatiran. Ay, hindi ako makipellowship dyan. Mahirap lang kayo. Ako, bigatin ako eh. Pero salamat sa Diyos, dahil tupa siya ng Panginoon, from solitary sheep, ginagawa siyang sociable. Tinuturuan siya ng Panginoon makisama. Sino pong marunong makisama dito? Yan. Sino po yung nakikibagay sa mga kapatiran? Dumadalo sa gawain. Maganda yan, sociable ka. Meron pong mga tupa na, pakisabi po, hermit sheep. Hermit sheep. Ano po ang hermit sheep? Every 12 months, once a year, yung wool, yung balahibo po ng tupa, kumakapal yan. May mga tupa na ayaw magpagupit. Tingnan mo yung katabi mo, bagong gupit, ayaw magpagupit. Hermit sheep yan. May mga hermit sheep ayaw magpagupit, kaya humahaba yung balahibo, at dahil humahaba ito, nagkukos po ito ng garapata. Sino may garapata dyan? Nangangati yan, makate. Nagkukos yan ng garapata, sakit, at nagiging blind, kasi natatakpan ng ayusan ng buhok ayusan na agad natatakpan yung paningin, yung mga mata ng kanyang wools, at pag natakpan yan, nagiging blind, hindi niya na alam yung tamang direction. Akala niya sumusunod pa siya sa Panginoon, palayo na pala siya sa Panginoon. Akala niya papunta siya sa gawain ng Panginoon, sa kawan ni Kristo, ang pinupuntahan na pala niya, patibong ng kalaban. Kaya may mga Kristiyanong gaya, ayaw nang kinokorek sila. Pag ayaw mo magpakorek, hahaba po ang sungay, pangil, buntot, hindi po magiging maganda yan sa iyo. Magkakaproblema ka ng malaki. Amen. May mga Christian na ganyan, aalis dito sa isang church kasi nakukorek siya ng Word of God. Pagdating niya sa ibang church, magugulat siya, kinokorek siya ng Word of God. Kaya aalis na naman, lilipat na naman ibang church. Nare-realize niya, kahit saan ako magpunta, kinokorek ako, siyempre Word of God yan. Amen? Pero kapag ikaw ay humble, ikaw ay nagpapakorek, from hermit sheep, nagiging teachable. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba teachable? Teachable. Mabilis ka mag-grow, mabilis kang umunlad sa pananampalataya mo. Bilisan na po natin. Next po, pakisabi, stingy sheep. Ano po ibig sabihin ng stingy? Sarado ang kamay, madamot, ayaw mag-contribute, ayaw mag-share. Kaya lalong lumalayo ang pagpapala. Pero kapag siya'y nakikinig, dahil tupa nga siya ni Kristo, nakikinig siya, mag-grow siya,
From stingy to generous. Sino po ang generous po dito? Wow! Pag ikaw ay generous, lalo kang pagpapalain ng ating Diyos. Palakpakan natin si Lord. Ano pa po ang klase ng tupa na pinagpapastulan ni Kristo? Lazy sheep. Pakisabi nga sa katabi mo, are you lazy? Tamad ka ba? Hindi ka naman si Juan, bakit tatamad-tamad ka? Ano ka, Juan tamad? Pero salamat sa Diyos, dati po tayo naging lazy rin siguro, ayaw natin maglingkod, ayaw natin magpagamit sa Panginoon. So from lazy sheep to servant. We are now a servant of Christ. Ano pa po? Next po, ano po yan? Fleshly to spiritual. Pag sinabing fleshly, makalaman. Makalaman. Sino po dito dating makalaman? Pag sinabing makalaman, sarili lagi ang sinusunod. Hindi mo sinusunod ang Word of God. Pag nagdesisyon ka, hindi ka na nagpe-pray, hindi mo sinusunod yung Word of God, sarili mo ang sinusunod mo. Ang tawag po sa iyo, makalaman. Fleshly. At meron pong kapahamakan yan. Amen. Pero salamat sa Diyos, minumold niya tayo from fleshly to spiritual. Ngayon, spiritual ka na. Taas ang kamay ng mga spiritual yan. Yung pag sinabing spiritual, hindi yung umaangat ang paa, hindi po ganyan. Pag sinabing spiritual, hindi na sarili mo ang sinusunod mo, kundi ang kalooban ng Diyos. Salita ng Panginoon. Amen! Kaya sino po lahat ng spiritual, taas ang kamay, lahat ng spiritual na sinusunod ang Panginoon, pwede ba natin ipalakpak ng malakas yan sa ating Diyos, na ating pastol? Hallelujah! Ano pa po? Negative shift to optimistic. Pag sinabing negative shift, lagi ka na lang negative. Pag may problema ka, negative ka kaagad. Pag may mga pagawain sa church, may mga project, lagi kang nagnenega. Pero salamat, dahil hinuhubog tayo ng Panginoon, tinuturuan tayong manampalataya at tignan ito ng positibo. Salamat sa Diyos. Ano pa po ang klase ng tupa na pinapangalagaan ng Panginoon? Pig sheep. Mabigat po ito pag pig sheep. Ito po yung tupa na nasa sheep's cloth, na ang sabi ng salita ng Diyos, ang damit niya, nagko-costume siya ng parang tupa, pero ang kalooban, wolf pala, asong lobo. O, tingnan mo yung katabi mo, naka-costume lang ng sheep yan, ha? Mamaya, mangangagat na, asong lobo pala yan. Pero yan minsan, hindi naman yan parang sinasarado ang church, hindi naman po yan, tawag dito yung parang mamimili ka na, ang mga members mo dapat lahat mabait. Hindi po ang gawain ng Diyos bukas sa lahat. Kasi may mga pagkakataon naman, itong mga pig sheep na ito, nakakaranas sila ng encounter, nararanasan nila yung kilos ng Diyos. So from pig sheep, nagiging genuine sheep po yan. Genuine ka na ba? Katabi mo, genuine ka na ba? Genuine na. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos. Tuloy pa po natin. Ano pa po? May tinatawag na Judas spirit sheep. Pero nagiging loyal na yan. Pag sinabing Judas spirit, yung walang loyalty, hindi tapat. Pwede kang iwan. No? Pwede kang kalimutan. Pero salamat sa Diyos, dahil sa kilos ng Panginoon, yung Judas spirit sheep na yan, nagiging loyalist na yan. Devoted, tapat. Pakitapik yung katabi mo, loyal ka, ha? Loyal ka, loyal. Loyal sheep. Next po, ano pa po? Pabebe sheep. Ano ba itong pabebe sheep? To matured. To matured. Pag sabing pabebe, syempre, the word pabebe, yung parang nagpapababy lagi. Pag sinabing pabebe, hindi na nag-grow. Lagi na lang dapat titimplahan mo ng gatas. Pag titimpla mo, pag nagugutom,
pabebe to. Teka lang, titimplahan muna kita. So, pabebe. Pag nagugutom, umiiyak. Pero kapag nag-matured ka na, hindi ka na kailangan ipagtimpla. Pag nagugutom ka, hindi ka dapat iiyak. Kundi matured ka na. Marunong ka na maligo mag-isa. Marunong ka na magsaing. Marunong ka na mamalengke, magluto. So, ang Kristiyano po dapat nag-grow. Hindi pa pwedeng lagi kang kailangan na lang ipipid. Dapat ikaw naman na mag-feed. Hindi pa pwede ikaw lagi yung pinapalo up. Dapat ikaw naman yung nagpapalo up. Hindi pa pwede yung lagi kang ini-encourage. Dapat ikaw naman yung nag-encourage. Hindi pa pwedeng laging ikaw ang tinuturuan. Dapat ikaw naman yung magturo sa iba. Kaya yun yung tinatawag ng matured Christian. Hallelujah. Ano pa po? User to selfless. No? Pag sabing usership, ito po yung klase ng tupa na lahat ng pwedeng makuha sa church, atensyon, pagmamahal, finances, support, kukunin niya yan. At walang masama doon kasi we are blessed to be a blessing. Amen? Pero ang problema ng usership, pag nakuha niya na, bumibitaw na siya sa church. No? Lumalayo na siya sa kawan, lumalayo na siya sa Panginoon. Hindi po maganda yon. Hindi po maganda yon. Pag may nakuha tayong pagpapala sa Diyos, lalo tayo dapat magpatuloy sa Diyos. Amen. Pag tayo po'y pinagaling ng Panginoon, lalo pa tayo dapat magpatuloy sa Panginoon. So, ayan po, user to selfless. Ibig sabihin, hindi mo na iniisip yung sarili mo. Ang gusto mo nang gawin ay maglingkod at maging pagpapala. Ano pa po? Bilisan pa po natin. Sensitive sheep. Pag sinabing sensitive sheep, ito po yung matampuhin. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang matampuhin. Yung pag matampuhin ka, hindi ka makakapag-asawa. Mahirapan ka mag-asawa pag matampuhin ka. No? Kasi, tingnan nyo po, makinig kayong maigi. Pag matampuhin ka, may ugali kang matampuhin, tapos dalaga ka o binata ka, mahirapan ka mag-asawa. Kasi sa friendship stage pa lang, may mga struggle na yan. Magkaibigan pa lang kayo, andyan minsan hindi ka re-replyan, hindi ka babatiin, tatampo ka na kagad. O lalo na pag nasa courtship stage na kayo, may mga struggles yan, may mga conflict yan. Mahirapan ka, lalayuan ka ng tao. Lalong-lalo na pag pinasok mo yung marriage, pag pinasok mo yung kasal na may ugali kang matampuhin, ako, mahirap yan. Kaya marami naghihiwalay. Kaya marami nagsasama na hindi masaya. Mahirap po maging matampuhin. Amen. Kahit po sa church po natin, dito we are being corrected, we are being reminded, pinapaalaalahanan tayo, huwag po tayong magtampo. Ito'y para sa ating paglagong sa ating pananampalataya. Amen? Amen po. Huwag po. Ito po ay ikalalago ng ating buhay espiritual. Sa bahay, kinokorek ka. Huwag kang balat sibuyas. Huwag kang sensitive. Sa church, kinokorek ka. Sa trabaho, sa company, may mga pagpapaalala dyan. Hindi po tayo balat sibuyas. Teachable po tayo. Amen? Amen? Hindi po tayo sensitive. We are strong sheep. Strong tayo. Growing po tayo. Ano pa po? Rebellious sheep, ito po yung laging kumukontra sa leadership, laging nagko-question, laging nag-o-oppose, nagsasalita ng patalikod minsan, backbiters. Pag may mga na-encounter kayo na mga Christian sa ibang church na nagsasalita ng negative sa leaders nila, sa pastors nila, backbiters po yan, backstabbers, yung sasaksaking ka sa likod, rebellion po yan. Hindi po tama yan. Amen? Pero from rebellious sheep, pwede po siyang maging submissive. Number 14, ano pong tawag dyan?
bad influence ship. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang BI ha. Influence ship, ito po yung sinasabi misa ng magulang na huwag mo sasamahan yan ha. Huwag ka sasama dyan. Huwag mo gagayahin yan. Pero salamat sa biyaya at awa ng Panginoon, ginawa tayo ng Panginoon na smart ship. Ano po ba yung smart ship? I-google nyo yan. Pag sinabing smart ship, lagi po yung may bell na nakasabit po dito. Bakit po siyang may bell? Kadalasan, yan pong smart ship na yan, siya yung leader. Siya yung nangunguna. Naglalakad yung pastol, susunod yung smart ship, sunuran na lahat. Siya yung pattern. Siya yung example. Siya po yung good example, good influencer sa mga kasama niya. At kapag ikaw ay smart ship, sasabihin naman ng mga tao sa iyo, anak, gagayahin mo yan. Naglilingkod sa Panginoon. Ang sarap maging smart ship, di ba? Na, anak, yan, kung mag-aasawa ka, dapat ganyan ang pipiliin mo, ha? Smart ship. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang smart ship? Smart ship. Yan. Gagayahin ka namin. No? Ikaw ang aming pattern. Ikaw ang aming example. Kasi smart ship ka. Palakpakan po natin ang Panginoon. Wandering ship to committed ship. Pag sinabing wandering, ito yung sinasabi natin kanina na tupangligaw. Ito po yung sinasabi natin kanina na lost ship. Wala sa kawan. Wala sa gawain ng Panginoon. Wala sa shepherding. Wandering. Mahirap po yan. At yan po ay naranasan po natin. Pero salamat sa Diyos, salamat sa awat biyaya ng Panginoon. Ang sabi diyan, from wandering ship, kinuha tayo ng Panginoon at dinala po tayo sa kanyang kawan at naging committed believers in Christ po tayo. Amen! Amen! Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron pong kwento na nangyari sa New Zealand. Pangalan po ng tupa na yan ay si Shrek. Shrek. Akala po ng shepherd niya ay wala na siya. Patay na siya. Akala po ng shepherd niya ay nahulog na siya sa bangin, kinain na siya ng mabangis na hayop. Pero after 6 years, si Shrek po ay natagpuan. He was found hiding in caves. Natagpuan po siya sa isang kuweba. At nung natagpuan po siya, ganyan po kapal ang kanyang wolves, balahibo. At siya po ay pinagupitan. Ito na po itsura niya, poging-pogi. At ang sabi po ng nag-report dito, yung kanyang balahibo, umabot daw po ng 60 pounds of wool na nakagawa po ng 20 large men's suit. Nakagawa ng 20 mga Amerikana dahil po sa kanyang balahibo na kumapal ng kumapal. Hallelujah. Alam nyo, ang hirap ng buhay ng malayo kay Kristo. Ang hirap ng buhay ng malayo sa pangangalaga ng Panginoon. Ang daming kumakapal. Hindi lang balahibo ang kumakapal, kundi kumakapal po yung mga iba't ibang klaseng problema. Amen? Nagkakapalan yung mga problema. Nagkakapalan yung mga kabigatan sa isip, sa puso. Ang hirap. Pero once na tayo po ay natagpuan ng Panginoon, gugupitan niya po tayo ng kanyang mga salita. Lilinisin niya po tayo ng kanyang mga salita. Pagagaanin po ng Panginoon ang ating kalooban ng kanyang po mga salita. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. As we end, nakita na po natin yung traits ng mga tupa
Nasa 15 lang po yan. Dapat yan 99, di ba? Hahaba masyado. Malamang sa malamang, may mga hindi ako nabanggit. Kaya pwede nyo na lang dagdagan. Ano pa yung ugali ng tupa na hindi nabanggit ni Pastor? Number 16 yan. 17. Bumuo kayo hanggang 99. Hanggang 100. Hallelujah. So, tingnan po muna natin saglit ng mabilis yung katangian naman po ng ating Panginoon na mabuting pastol. Ito po, number 1, ang Panginoon po ay compassionate. Amen? Sobrang compassionate ni Lord. May mga tao, pag tayo nagkakamali sa buhay, naiinis po sila, nagagalit sila. Lalo-lalo na kapag minsan na tayong natulungan, tapos nagkamali ulit tayo. May mga tao na bibitawan ka. May mga tao pagsasawaan ka. Kasi natulungan ka na eh. Nagawa na nila yung paraan para makabangon ka, pero sinalbahe mo pa rin yung buhay mo. May mga tao bibitawan ka. May mga tao pagsasawaan ka. Pero tandaan mo, Panginoon, ang mabuting pastol, compassionate. Hindi po napapagod, hindi po nagsasawa, hindi po nagbabago. Gaano man tayo lumayo ng lumayo sa Panginoon, gagawa ang Diyos ng paraan para abutin niya tayo. He is so compassionate. Kung naniniwala po kayo dito, purihin natin ang Panginoon, palakpakan po natin siya, pasalamatan po natin siya. Hallelujah, hallelujah. Lord, thank you, Lord, sa iyong awat tabag sa bawat isa po sa amin, na hindi mo kami binibitawan, hindi mo kami sinusukuan. Salamat, O Diyos. Grabe yung presence ni Lord. At naniniwala po ako, may mga nakikinig sa atin na ganito po ang kalagayan. Na binitawan na po sila, pinagsawaan na sila, pero nananalangin tayo na maabot sila ng tinig nito. Sabihin sa kanila na kailanman ang Diyos hindi po magsasawa sa atin. Ano pa po? Pangalawang katangian, ang ating shepherd ay provider. Taas nga po ang kamay na naranasan niya na ang Panginoon nagpo-provide. Wow! Yung devotion po ng music team, shinare sa akin ni Ate Chris. Ang ganda ng devotion nila kahapon. Bago po sila mag-practice, nag-devotion sila, tapos tinanong sila ni Ate Chris, paano nagpakilala sa inyo ang Panginoon? Isa-isa po sila. Isa-isa sila nag-share na nasabi nila na ang Diyos talaga nagpo-provide. Ang Diyos hindi nagpapabaya. Ano pa po? Hallelujah. Ang ating shepherd po ay protector. Ipoprotect ka niya. Ipoprotect ka niya. Kung may mga balakin po tayo na hindi nangyari, huwag po tayo magtampo. Baka pamamaraan niya ng Diyos para i-protect ka niya. Halimbawa, bakit binasted niya ako? Baka pinoprotect ka lang ni Lord. Huwag kang magtampo, huwag kang ma-discourage. Bakit niya ako niloko? Tapat naman ako sa kanya eh. Mahal ko naman siya eh. Pero bakit di niya na ako pinapansin? Bakit nilayuan niya ako? Baka paraan niya ng Diyos para i-protect ka. Amen? O sa ano naman, sa side naman ng mga ladies, bakit nagsawa na siya sa akin? Bakit sumuko na siya? Bakit hindi ko lang siya ni-replyan? Tumigil na siya ng pagsuyo sa akin. Di ba? Sinungitan ko lang siya. Tinest ko lang kung talagang sincere siya. Sinungitan ko lang ha. Bakit parang natakot na? Di ba? Misa may mga ganun eh. Bakit huminto? Bakit tumigil? Baka pag-iingat yan ng Diyos. Baka may nire-ready sa iyo si Lord na mas maganda at mas maayos pa. Amen? Amen? Tandaan mo, hindi lang protector si Lord. Ang sabi diyan, siya po ay provider. Provider. Siya magpo-provide. Kailangan mo ng partner in life, ipo-provide niya yan. Pastor, paano yan? Maliit pa yung sweldo ko. Dadagdagan ng Panginoon ang sweldo mo. Mariregular ka na, Brother Russell. Yan ang panalangin namin. Hallelujah.
Ano man yung problema mo, ipoprovide ng Panginoon. Because He is your shepherd. Siya magpuprotect sa iyo. At siya rin ang trainer mo. Siya magtitrain sa iyo. Mga kapatid, tandaan mo, ang shepherd nagtitrain yan, ha? Nagtitrain. Hindi po yan yung parang papakainin ka lang. Ititrain ka niyan. May mga tupa ang Panginoon, matigas ang ulo. May mga tupa ang Panginoon, pasaway. May mga tupa ang Panginoon na ayaw sumunod. May mga naliligaw. May mga wandering sheep. Anong ginagawa ng mabuting pastol? Kinakalawit yan. Nakakita na po kayo ng ng tungkod ng pastol. Parang payong. Parang payong yan. Parang payong. Pag ikaw ay nalalayo sa gawain ng Panginoon, gaganunin ka niyan. Kakalawitin ka. Amen? At may mga tupa, ayaw kahit kinakalawit na, pinapalo up na, ayaw pa rin. Alam mo gagawin? Binabaliktad yan. Tusok na yon. Bibigyan ka. Oo. Meron nga po akong narinig na may isang tupa, binabalik na, binubuhat na, ayaw pa rin. Ito po yung tupa na hindi lang nawala, nagwawala. Hindi lang tupang ligaw, nagwawala. Alam mo ginawa? Binalian po ng paa. Ginawa po ng shepherd, binalian. Nung binalian, makikita niya sa Google, sa mga pictures, binuhat po. Kaya pala binalian, kasi ayaw magpabuhat, nagwawala. Binalian, nung binalian po ng shepherd, binuhat po niya. Masaya po siya na nakita niya yung kanyang pang 100 na tupa at ibinalik niya ito sa kawan. At nung ibinalik ito sa kawan, nagtatampo-tampo pa. Papakainin, ayaw kumain. Kasi nga binalian. Ayan po yung sinabi sa Bible na chastisement, discipline. Ang sabi ng Panginoon, tinutuwid niya yung mga mahal niya. Pinapalo niya yung mga anak niyang mahal niya. Pag anak ka ng Diyos, ayaw mong makinig, ayaw mong sumunod, may pagpalo yan. At minsan pag pinalo tayo ng Panginoon, nagtatampo tayo, nakain ka na, nakain na, tatampo ka. Pero ang gagawin po ng shepherd, pagtsatsagaan, pakakainin ng pakapakainin pa rin itong tupang ito na binalian. At hihilutin, lalagyan ng oil, bebendahan, aalagaan hanggang sa gumaling. Alam mo, pag gumaling, babait na. Tingnan mo yung katabi mo, bait na. Pag gumaling, maamo na. Tingnan mo yung katabi mo, maamo na. Hindi na mukhang nagwawala. At alam mo, ang sabi po, kapag itong tupang ito, magaling na, napakabait na. Masunurin. Ang next na gagawin sa kanya, lalagyan siya ng bell. Gagawin siyang smart ship. Sasabihin sa kanya, anak, simula sa araw na ito, ipopromote kita, ile-level up kita, smart ship ka na. Ikaw na gagayahin ng mga kapatid mo. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito. Praise God.